Ang dalawang inihinalang hold-upper ng mga taxi driver sa Taguig. Kitang-kita sa CCTV ang dalawang sospek matapos umano nilang mambiktima si Emil Sumangil. Naka-alerto 24. Ilan lang ito sa mga kuha ng CCTV camera ng Barangay Ligid Tipas, Taguig City sa dalawang lalaki na nasa likod daw ng sere ng hold-upan sa lugar nitong mga nakalipas na linggo. Taxi raw ang target ng mga suspect na pawang mga armado. Makikitang nagsusukbit pa ng barilang isa sa kanila sa eskinita at looban ng takbuhan pagkatapos mang-hold up. Ang getaway, nag-aabang na tricycle sa labasan. Hanggang kahapon na madaling araw, muling nakuna ng dalawang suspect. Pero sa pagkakataong ito, sa harapan sila ng barangay hall na padaan, tiyempong nasa lubong pa ang taxi na kanilang huling hinold up. Pumasok ng mabilisan sa eskinita ang mga suspect. Ang taxi driver na biktima humingi ng saklolo sa mga barangay tanod at itinuro kung saan nagtago ang mga suspect. Hinabol sila ng barangay tanod. Makaranang ilang minuto, nadakip ang dalawang suspect sa eskinitang dead end pala. Sa gigil marahil ng taxi driver, sinalubong niya ng suntok ang bumiktima sa kanya. Ayon sa pamunuan ng barangay, pinaulanan na sila ng patong-patong na reklamo hinggil sa mga holdapang ito. Malaking sakit ng ulo nang inabot sa amin taga-Tipas dahil nga pagka nag-aabang sila ng taxi sa ibang lugar, pag sinabing Tipas, ay na silang hihatid dahil na-hold up daw sila din sila sa Tipas. Tatlong taxi driver na nga yung nagreklamo sa amin. Nagpatid dito sa Tipas, kaya lang pinaikot-ikot na ako eh. Tapos yung isa, tinutukan ako ng baril dito. Kinuha yung pera ko lahat. Sakit ginom ako. Kaya lang, hindi ako nawala ng loob kasi nakita ko yung mga barangay sa labas. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga inaakusahan na sina Alvin Reyes at Genesis Navarro. Pero ayon sa magulang ng mga suspect, imposible raw na masangkot ang kanilang mga anak na kapwa naghatid lang ng mga kasintahan sa lugar nang sila'y makunan ng CCTV camera. Emil Sumangil, Naka-alerto 24. Isang itim na bag ang natagpuan sa gilid ng creek sa Malolo sa Bulacan kaninang umaga. Pasintabi po sa mga naghahapunan dahil hindi pala basura ang laman ng bag, kundi putol-putol na katawan ng isang babae. Nakatutok si GMA News Stringer Romel Ramos. Inakalang basura ang laman ng kulay itim na bag na natagpuan ng mga residente sa isang creek sa MacArthur Highway sa Malolos, Bulacan. Pero nang bulat-latin, laman pala nito ang katawan ng isang babae na walang ulo, mga kamay at mga binti. Initially, nakita natin doon may duffel bag, may nakabalot ng garbage bag na katawan ng tao. Blanco pa sa ngayon ng mga otoridad sa pagkakakilala ng biktima. Hinala ng PNP sa ibang lugar na ganap ang krimen at itinapon lamang sa creek. Sa Tarlac City, isang bangkay na minor de edad na babae naman natagpuan sa bakanting lote sa barangay Sapang, Maragul. Walang pang-ibaba ang biktima. Nakita malapit dito ang isang kulay itim na brief. Agad ding umamin sa krimen ng inarestong suspect na si Anthony Obenario. Nakitaan siya ng mga galaw sa iba't ibang bahagi ng katawan. Lumaban nga siya, kaya yun, medyo nagawa ko na yung taluin ng bato. Na-recover sa bahay ng suspect ang panty ng biktima, maging ang bato na umano'y ginamit sa pagpatay. Naharap ang suspect sa kasong rape with homicide. Romel Ramos, GMA News. Susunod, butanding natagpo ang patay sa baybayin ng Mauman, Quezon. Chanel Manahan, naging emosyonal nang muling tumuntong sa bahay ng napasang na nobyong si Ramjen Revilla. At sa mga gustong maging abala ngayong bakasyon, pwedeng mag-aral na maging DJ. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.